Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Hindi naman kayo na-nervyos. Medyo. Sa may nagakanda suko. Ebanghilyong ipinayag sa atin ng ating Panginoon ay pinabatid niya sa atin na dapat magiganda sa lahat ng bagay sapagkat walang makakaalam sa pagsapit o sa darating na bukas. Sapagkat ang itinakdang mangyayari ng Diyos ay talagang mangyayari. Ngunit sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya natin sa Panginoon ay doon natin mauunawaan yung kanyang kalooban. Ano po? Kasi sabi ni Padre Roy, Padre, start din lang ako eh. Ang lang din. Kaya lang niya mabisa. Kaya tarang araw magiging kakamisan ako sa Gaza. Parang araw nakatatlong misa ko eh. Sa Gaza, sa Dawis, dyan sa Bagimista. Tapos yung hapon sa Gaza. Tapos kahapon sa umaga, sa hapon. Tapos yung paano tuloy ko, ako na lang mag-isa. May bagyo pa. Kaya yung unang usapan ay mag-Christmas ako sa Gaza. Tapos mag-Christmas sa Asikan sa Bagimista. Pero pag hindi na kaya at malakas na yung ulan kasi yung bagyawan, sabi ko, okay na yung Dawis at pwede Bagimista ng sabi ko. So pag hindi na kaya, pero kung kaya, hanggang Bagimista lang ako kasi pag pumasok akong yung, baka hindi ako makadalit o baka bahain yung iskulta, babaha sa lipas. Hindi na kaya yun. Kaya yung lumakas yung magbigay sa awa ng Diyos. Labi ko lang ito. Pinagadya tayo na hindi tayo tamaan ng malakas dahil sa ibang lugar ng signal number 5 na signal number 4 pinagpanalasa pero sa atin dito hindi sa naman. Kaya nung pagdating ko kanina sabi ko kay sister Rita, sister ikaw na lang dito mapayo ako kaya sabi ko sige ako na ito padang maglutod at ako yung mapayo sa awa ng Diyos maganda naman yung panahon. Kaya sabi na natin Panginoon Hesus Kristo, manalig lang tayo. Sapagkat kung ano yung kaloob ng Diyos, mangyayari at magaganap. So kaya nga sabi niya, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng higos. Ibig sabihin, ang mga nangyayari sa paligid natin ay may mga dalang aral yan sa atin. Kailangan lamang natin unawain at intindihan sapagkat ang mga bagay na nangyayari ay itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya sa araw-araw na buhay natin, dapat matutunan natin ang salita at pag-ibig at higit sa lahat ang ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay. Kaya hindi nangyayari ang mga bagay-bagay sa paligid na wala lamang. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pati ngayong puno ay unawain ninyo ang kanilang mga dalang aral. Ibig sabihin lahat ng mga bagay na likha ng Diyos ay may mga aral na dala sa buhay natin upang maunawaan natin bilang isang tao at kanyang mananampalataya ang mga bagay na dapat gawin natin para sa Panginoon. Kaya yung mga bagyo at mga sakunang nangyayari yun, ano yung aral na dapat nating matutunan? Ipinapahiwatig sa mga nangyayari ngayon na tayo bilang mga tao ay aralin natin at matutunan natin ang pagpapahalaga sa kalikasan. Sapagkat ang mga nangyayari ngayon sa ating paligid, bagamat hindi yan kaloob ng Diyos, nabigyan tayo ng maraming sakuna, kundi nangyayari hanggang hindi naman sa ating nagagawan. Amen. Amen. At ang mga lahat na nangyayari sa ating buhay, dapat nating unawain at intindihin. Sapagkat ito'y patuloy na nangyayari na may mga dalang aral. Sapagkat kung hindi tayo natututo sa mga pangyayari sa buhay natin at sa paligid natin, maaaring ang kahirapan, ang hindi magagandang bagay ay paulit-ulit na mangyayari. Kaya sa pagpapahayag ng ating Panginoon, hindi lahat ng itinakdang panahon ay maganda. Kundi nga ang sabi ni Kristo,
Hindi na sisikat ang araw, hindi magliliwanag ang buwan at magdidilim na ang paligid. At darating na ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa ganong pagkakataon, sino ba ang makakatindig ng walang kaba at walang takot sa mga ganong pangyayari? Diba? Sino ba kayo hindi kabahan? Hindi na nasikat yung araw. Tapos yung makita mo yung buwan, wala nang liwanag, nagdilim na yung paligid. Diba? Kunting hangin na ang hangin, mga nervous-nervous na yun. Take na lang birwan. Nervous na ano. So, kaya sa pagpapaalala ng ating Panginoon, unawain natin ang pagpapahayag ng Diyos at pagpapahiwatig upang lumalim ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sa pamamagitan ng mga natutunang aral at turo mula sa Diyos, ito kasi ang magbukas sa ating kaisipan ng malawak at malalim na kaunawaan na may pananampalataya sa Kanya. Sapagkat kung walang nakakalam sa mga bukas na mangyayari, ngunit mayroon ka namang pananampalataya at pananalig sa Diyos, kahit anuman ang mangyari kinabukasan, mananatiling kalmado at matatag ang iyong kaisipan sapagkat alam mong may Diyos na makapangyarihan na puprotekta sa iyo. At alam mo sa iyong pananampalataya na mayroon kang Diyos na kasama sa buhay. Kaya mga kapatid, ang mga ipinapahayag ng Diyos, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, magkatotoo yan. Mawala man ang langit ang lupa, ngunit ang ipinapahayag na salita ng Diyos ay hindi yan magkakabuga. Kaya kung ang pinapahayag ng Diyos na magkaroon ka ng kaligtasan, magkatotoo yan. Kung ang ipinapahayag ng Diyos ay puprotektahan kanya sa anumang panganib, magkatotoo yan. Nasa iyo na lamang kung paano mo isabuhay ang iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng mas may malalim na kaugnayan sa Kanya upang maunawaan natin ang mga ipinapahiwatig ng Diyos sa buhay natin. Upang sa gayon, mas mapaghandaan natin ang mga bagay na dapat natin gawin bilang Kanyang mga anak at mga lingkod. Kaya, kung mayroon tayong karunungan na mula sa Diyos at kaunawaan, walang problema at kahirapan ang hindi natin kayang mabigyan ng solusyon. Amen. Ngunit paano ba magkaroon ng malalim na kaugnayan at kaunawaan sa Diyos? Unang-una, panalangin. Panalangin. Kaya magagadalas magdasal. Magting na lang doktrina. Sino na ba yung nagdasal kahapon? Nagdarwa na yung kahapon. Nagdarwa na. Nagdarwa na yung... Diba? Kaya nga sabi ng araw pa kailangan may kaunawaan at karunungan doon sa mga aral ni Kristo, unang-una sa panalangin. Sapagkat sa patuloy nating komunikasyon sa Diyos at mga panalangin, doon tayo nagkaroon ng malalim na kaugnayan para sa Kanya. Kaya nga lang, ang hirap minsan ay talagang nakakalimutan na natin magdasal. Diba? Minsan, ay hindi ba minsan, madalas, mas marami pang beses pagpunan kaysa magdasal. Kahapon ba, may nagdasal na eh. Pero walang kahapon ay, magdasal. Bakit lang tayo tatawag sa Diyos? Kung malakas na yung bagyo, kung baha-baha na. Alam mo, tuklap-tuklap na yung buong kasalanan namin. Kaya mga kapatid, hanggang maaari ay isabuhay natin yung ating pananampalataya. Sapagkat ang malalim na kaugnayan sa Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng mas malalim din na kaunawaan. Kaya nga sa mga turo at aral ng ating Panginoon, dapat natin matutunan, hindi na problema, una. Yung nagdasal, hindi naman nagabasa ng Bible. Hindi pa nagabasa ng Bible. Wala kang Bible. Hindi naman. Bukit pa yung cellphone. Kasama-kasama. Pag-isip ka mga ang cellphone ko. Kung nakaraan pa ito sa TV, may balita. Hindi naman sa Pilipinas, sa Korea na tayo.
Sabi ng reporter, yung babae na nabanggaan. Yung sasakyan, ngayon makaka-cellphone. Paglakad kami sa kalsada, nag-cellphone. Tapos tumilapon. Pagpago niya, hinanap yung cellphone niya lahat. Kaysa sa tingnan daw kung nasugatan ba siya kung ano. Sa cellphone niya lahat. Sabi ng reporter, sino kaya kausap? Bakit ito po may talang yung cellphone? Hindi tayo magkakasal. Tapos, namang simba-simba. Paano tayo masasabing may kaugnayan tayo sa Diyos at mayroong karunungan na nagmumula sa Kanya? Kaya mga kapatid, yung mga nangyayari sana sa buhay natin na hindi maganda ay maging aral sana sa atin. Yung ating kaba at nervyos sa tuwing may problema dapat maging aral sana sa atin na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Kanyang salita upang magkaroon tayo ng malawak at malalim na kaunawaan. Sapagkat kung may mga problema tayo, na alam naman natin kung paano solusyonan, matatawag pa yun na mahirap na problema? Di ba hindi? Kasi alam natin kung paano solusyonan. Pero kung mahina yung ating pananalig, kunting problema lamang ay nervous na, depressed na, stress na, mag-overtake na, ay paano may sa buhay yung kalakasan ng buhay. Kaya mga kapatid, lalo sa paglipas ng panahon na itinakda na mangyayari ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi magandang mangyayari bago dumating ang Panginoon. Ngunit paano tayo makatayo ng makatatag kung may pananampalataya? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, susubukan niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at itipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. So mga hinirang, bakit hinirang ng Diyos? Ito yung taong may karunungan, may pananampalataya sa Panginoon. Kaya sapagkat ang matitira lamang, sabi ng ating Panginoon sa napakapalit na sitwasyon pagkatapos ng maraming Diyos, ang matitira na lamang ay yung mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin ito yung mga taong may malalim na kaunawaan, may karunungan sa Diyos at may matatag at matibay na pananampalataya. Kaya isa itong pagpapakita ng Panginoon na ang tanging tao na magakalagpas sa mga unos ng buhay ay yung mga taong may basbas ng Diyos ng pagpapala. Sapagkat wala tayong magagawa kung hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi aayos ang takbo ng buhay kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya para mas maunawaan at maintindihan natin ng Diyos, manalangin, manambahan, at manampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magpitayo po ang lahat at ating sambitin ang sinasampalataya. Tayo manalangin, tayo sumampalataya. Sumampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Nalumikha ang langit at lupa, at ang lahat na nagkikita at di nagkikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bukto na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo. Inianak din ang kakaisan sa kapag-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalahat siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria na naging tao. Ipinahako sa ulos ng alam sa atin ang panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at inibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalagluwag sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mapatay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananakit tayo sa Iglesia ng isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating pakinggan ang panalangin ng Diyos.
Hangad natin lahat na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Busod ng tiwalang tayo ay tutulungan niyang makatagpo siya ng maluwalhati. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos na maging esposa ng kordero, dalisay at kaaya-aya sa mata ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Pagmamahal Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pari at mga namanata sa Diyos, upang maging masigasig sila sa paghahanda para sa pagdating ni Kristo, sa wakas ng panahon, manalangin tayo. Maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang ibuhos nila ang kanilang talino at lakas para may handa ang ating daigdig sa muling pagbabalik ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nasa bingit ng kamatayan, upang makatagpo nila ng maligaya at mapayapa si Kristong darating, manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Third Sunday Mass sponsor, sa pagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawanas na Antelia Macahuras, Lomark Morales, Felix Morales, Rose Dayan Candelaria, Rosel Apostol, Maria Lea Sofia Manalo, Ubita Prias, John Jeric Magsano, Aba Beatriz Mungala, Chantal May Sadico, and Julie Laposta. Ang sa kongregasyong ito, hindi natanggapin naman nila ang iyong banal na salita, nang may kababangang loob at masuno ng puso, at paglingkuran ng may katapatan sa lag-araw ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa amin lahat na nagkakatipon sa lingguhang Eucharistia, upang lumago tayo araw-araw sa paghahanda ng ating mga sarili, para sa pagbabalik ni Kristo at talagang magsikap na mapuspos ang ating daigdig ng pag-ibig, ligaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga magulang na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang anak, naway makatagpo sila ng suporta mula sa kanilang pamayanan at makatanggap ng kapayapaan at katiwasayan mula sa Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, dalangin natin ang ating mga pansariling kahiling. Manalangin tayo. Maluwalhating Diyos, bigyan mo ang aming panalangin. Ama namin maluwalhati, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, upang mapuspos kami ng walang kupas na sigasig para ihanda ang aming mga sarili at ang lahat ng aming makakasalamuha sa buhay na ito, para sa maluwalhating pagbabago ng daigdig, sa pagbabalik ng aming nililiyat, ang iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat na pinag-isang katawan ng kaibinyagan. Piliin natin ang pagkakaisa sa tulong ng Espiritu sa bilis ng kapayapaan. Ang kapayapaan po, pinasuway niyo. At sumayin. Magdadaan tayo ng kapayapaan sa isa't isang peace. Buong kagalagang hindog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay na tumulong sa kanyang harap. Magdala